Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. PNP-AFP nakaalerto sa ika-40 EDSA People Power Anniversary. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Handa ng latag ng seguridad ng parehong pulisya at militar para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25. Mula nitong Sabado, nasa pinakamataas ng full alert status sa NCRPO na nagpakalat ng higit sa 13,000 tauhan. Sabi sa Campo Crame na NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, 3 sa 5 grupong na monitor nilang may kasadong aktibidad ang nabigyan ng permit ng Quezon City Government. Iisa lang din naman kasi ang venue ng mga ito kaya pinagsama-sama na sila sa programa ng ikatlong trillion peso activity sa People Power Monument sa White Plains laban sa katiwalian. Inaasahang dadagsain ang naturang aktibidad ng 20,000 individual. Pero bukod sa kanila, may aplikasyon din ang ilang makakaliwang grupo at ilang pro-Duterte party na magsasagawa naman ng kanilang motorcade. Nilinaw ni Asilo na hindi pagbabawal ang panawagan sa pag-ibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, ibang usapan na umano kung may manghihikayat na pabagsakin ng pamahalaan o manawagan na paninira sa ari-arian gaya ng pagsunog. Bago nitang kinasuhan noon ng inciting to sedition sa kasagsagan ng protesta ang ilang organizer ng United People's Initiative dahil sa pagkalampag nito sa Armed Forces of the Philippines na bumaliktad sa gobyerno. Maliban na lang kung meron sila mga panawagan, halimbawa magsunog or ibagsak, yun yung mga kinoconsider natin na mga dapat na mga red flags dito sa mga mangyayari na mga pagtitipos. Sa iwalay na pahayag, tiniyak ng AFP NCR Command na handa itong sumuporta sa PNP sakaling sila'y tapikin para sa resback. Una lang sinabi ng AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na may grupong tila naninira sa kanilang hanay, timing para sa araw ng Miyerkules. Pero kung PNP ang tatanungin, wala sila nakikitang banta. Nakikipag-coordinate naman tayo sa AFP at so far wala naman tayong namumonitor na seryosong banta na maaaring mag-cause ng pagulo para dito lalo na sa February 25. Pero sabi ko nga, patuloy yung ginagawa natin na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa ating mga counterparts. Sa kabila nito ay tuloy ang pagbabantay ng pulisya maging sa paligid ng Malacanang upang maiwasan ang nangyari sa unang trillion peso march noong Setyembre 21 ng nakarang taon. Sa kampo naman ng mga sundalo, tiniyak nito ang pagiging non-partisan at pagsunod sa mandato ng saligang batas. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, kampanya sa child-friendly digital space pinalakas ng QCLGU. Pinaigting ng Quezon City Local Government ang kampanya para maisulong ang isang child-safe digital environment bilang proteksyon sa mga kabataan laban sa online abuse at exploitation. Kasabay ng paggunita sa Safer Internet Day for Children 2026, pinangunahan ni QC Mayor Joy Belmonte ang pagsasama-sama ng student leaders, magulang, barangay child protection focal persons at internet service providers para isulong ang ligtas at responsableng paggamit ng teknolohiya. Tinalakay rito ang cybersecurity basics, tamang pagre-report ng insidente, digital self-care at ang epekto ng online risk sa mental health ng kabataan. Ayon sa QC Government bilang pilot city ng UNESCO para sa media and information literacy, pinalalakas na nito ang mga programang humuhubog sa mapanuring paggamit ng digital platforms. Kabilang dito ang mga ordinansa sa digital wellness at healthy screen time habang muling ilulunsad ang tekinanay at palalakasin ng training ng mga responder laban sa online sexual abuse at exploitation ng mga bata. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.